Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ayan, medyo paggabi na rin, kaya isa pong masayang gabi sa inyong lahat, sa lahat po ng mga taga-Pilipinas, mula Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po ay aking binabati ng isang magandang hapon at magandang gabi. At sa atin naman pong mga kaibigan na sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa, isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi din po sa inyong lahat. Mga kaibigan, ang araw pong ito ay isa na naman pong biyaya ng Diyos sa buhay ng inyong Lula Inday, na tayo po ay makapagbabasa uli ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Kaya mga kaibigan, sa gabay po ng ating Diyos at patnubay ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan natin ang salita ng Diyos na ating binabasa, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Pinupuri ko po ang kabutihan ng Diyos sa buhay nating lahat, lalo na po sa buhay ko na nagpapahayag po ng kanyang salita dito sa aking YouTube channel, dito po sa social media. At purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay hindi nagbabago, ang Diyos po ay hindi nagkukulang, at ang Diyos po ay talagang hindi nagpapabaya sa ating mga buhay. Pagpasensyahan nyo na mga ibigan na yung ating background lagi, puro halaman, at kung meron man po kayo mapansin dyan na mga patakbo-takbo na aking mga apo, pagpasensyahan nyo na po, talagang hindi po maiwasan kapag gising pa po sila, talagang andito po sila sa bahay. So, yun lang mga kaibigan, atin na pong ipagpatuloy ang pagbabasa ng salita ng ating Diyos at inaanyayahan ko po kayo muli. Nabuksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Isayas. Tayo po ay nasa chapter 55 na ng Isayas. Sabi po dito, ang title sa chapter 55, ang habag para sa lahat. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan, makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa. At sa pamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di na kilalay sa iyo pupunta. Dahilan kay Yahweh, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin si Yahweh, samantalang siya iyong makikita, siya ay tawaging habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manambalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ni Yahweh, ang aking isipay di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan kung paanong ang langit. Higit na mataas sa lupa ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik, aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig, kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. May galak na inyong lilisanin ang Babylonia, mapayapa kayong sakayin palabas ng lungsod. Aawit sa tuwa ang bundok at burol, sisigaw sa galak ang mga punong kahoy. Sa halip na dawag, kahoy na mayabong ang siyang tutubo, mga kakahuyan ay muling darami at magsisilago. Ang lahat ng ito'y ikadarakila ng ngalan ni Yahweh, walang hanggang tanda ang kanyang paglingap at pagkakandili. Chapter 56.
Ang bayan ng Diyos ay buuin ng lahat ng bansa. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating, ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng tao ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pananambahan ng kanyang bayan. Hindi dapat isipin ng eunuko na hindi siya mapapabilang sa bayan ng Diyos pagkat hindi siya magkakaanak. Ang sabi ni Yahweh, sa mga tulad nila, kung ipangingilin mo ang araw ng pamamahinga, gagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin at matapat mong iingatan ang aking tipan. Ang pangalan mo'y gugunitain sa aking templo at sa gitna ng aking bayan ng mas matagal kaysa paggunita sa iyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kahit kailan. Ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok, ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ni Yahweh sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon. Na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Hinatulan ang mga pinuno ng Israel. Tinawag ni Yahweh ang ibang mga bansa upang salakayin at wasakin ang kanyang bayan. Tulad ng pagdaluhong ng isang mabangis na hayop, ang sabi niya, bulag ang mga lider na dapat magpaalaala sa mga tao. Wala silang nalalaman, para silang mga asom hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila'y magyabang at mangarap, ang ibig ay laging matulog. Para silang asong dayukdok, walang kabusugan. Wala silang pangunawa, ginagawa nila ang balang magustuhan at walang iniisip kundi sariling kapakanan. Sila ay mga lasenggo. Ang sabi nila, uminom tayo ng uminom hanggang mayroon. Bukas ay marami pa kaysa rito. Chapter 57. Isaiah chapter 57. Hinatulan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang taong matuwid kahit na pumanaw walang nagdaramdam. Ang pagpanaw niya ay palaisipan pagkat ang matuwid kapag namatay na di na maaano. Sa dakong ligtas na siya, nagtutungo. Ganyan ang matuwid. Nasusumpungan niya ang kapayapaan, nagiging tahimik kung siya'y mamatay. Halika kayo mga makasalanan para mahatulan. Wala kayong pagkakaiba sa mga mangkukulam. Mangangalunya at patutot. Sino ba ang inyong pinagtatawanan? At sino ang inyong inuuyam, mga sinungaling? Sinasamba ninyo ang mga Diyos-Diyosan sa inyong pagtatalik sa ilalim ng mga punong ensena na ipinalalagay ninyong sagrado. Sinusunog ninyo bilang handog ang inyong anak sa dambana, sa yungib na malapit sa batisan. Makinis na batoy sinasamba ninyo na tulad sa Diyos, pagkat inumin, kayo'y kumukuha't dinadalang handog. Sa gawa bang ito ako'y malulugod? Sa tuktok ng bundok kayo'y umaahot, dooy nag-aalay. Ginagawa ninyo dooy kamunduhan. Pagpasok ng pinto, nagtayo karoon ng Diyos-Diyosan, ako'y nilimot mo at iyong nilisan. Lubos kang nag-alis ng suot mong damit. Sa iyong higa ay nakipagtalik ka sa mga lalaking iyong inupahan. Ikaw ay natulog, nakasama nila para ka pagbigyan. Ikaw ay naglakbay. Nagpunta sa hari na langis ang dala, kahaloy pabangong nakahahalina.
Ikaw ay nagsugo ng mga bibili sa malayong lugar hanggang sa daigdig niyong mga patay. Sa layo ng iyong lugar na nilakbay, napagod kang lubha, ngunit hindi ka rin dumaing sa hirap. Bagaman at pata, dahilan sa iyong mga Diyos-Diyusan, ikay naniwala. Di ka babayaan na ikay manghina. Ang tanong ni Yahweh, sino ba ang mga Diyos-Diyusan ito na tatakutan ninyo? Kaya kayo nagsinungaling sa akin at lubusang tumalikod. Matagal ba akong nanahimik, kaya ka tumigil sa pagpaparangal sa akin? Akala mo'y tama ang iyong ginagawa. Ibubunyag ko ang masamang asal mong iyan at tignan ko kung matutulungan ka ng mga idolong iyan. Ang Diyos-Diyusan, tinatawag mo'y di makatutulong, di ka ililigtas. Kahit ka tumaghoy, ang mga Diyos mo'y mapapadpad lamang kung hangi sumimoy. Sa bugso ng hangin, sila'y itataboy, subalit ang taong sa akin tiwalat laging umaasa, ang banal na bundok at ang lupang ito'y mamanahin niya. Ang pangakong tulong at pagpapagaling ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat balakid sa daan ay inyong alisin. Ang landas ay inyong gawin at ayusin. Ako ang dakila at banal na Diyos, Diyos na walang hanggan. Matataas na bundok at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin at ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman, kaya't sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang ulo nila at patuloy na sumuway sa akin. Sa kabila ng inasal nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. At ang mamimighati aking aaliwin, bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat. Maging nasa malayo o nasa malapit, ang aking bayan nga ay aking pagagalingin. Ngunit ang masama ay tulad ng dagat na laging maalon, na walang pahinga sa buong panahon. Ang burak at putik, buhat sa ilalim, ang iniaahon, walang kaligtasan ang mga makasalanan. Chapter 58, ang tumpak na pag-aayuno. Sinabi ni Yahweh, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Waray natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingay hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ni Yahweh? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili, yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan, ang mga api palayain at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot. Gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo,
Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako itutugon agad kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin. At ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong si Yahweh, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay, lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon, makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ang madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko na sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Chapter 59. Laganap na kasamaan. Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit. Ang mga daing mo ay diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Nagkasala kayo, natigmak sa dugo iyang inyong kamay, at sa inyong labi namumutawi kasinungalingan. Hindi kayo tapat kapag nagsusumbong, di rin nagtatapat kung may sakdal kayong ipinaghahabol. Ang batayan ninyo'y kasinungalingan, gawa-gawa lamang. At ang iniisip ninyo ay masama't pawang kaguluhan. Gumagawa sila ng bahay gagamba at itlog ng ahas, pinipisa nila. Sino mang kumain ng itlog nito ay mamamatay, pagkat napipisa ay isang ulupong yaong nakikita. Ang hinabi nila'y hindi magagamit, pagkat walang taong magsusuot nitong damit na panakip. Ang mga ginawa nila'y kasamaan, pawang panggugulo, yaong ginagawa ng kanilang mga kamay. Mga taong ito sa gawang masamay, mabilis ang paa, mabilis ang kamay, magbubo ng dugo ng mga walang sala. Pag-iisip nila sa bawat sandali pawang kasamaan, mga paninira at pananalanta ang layon sa buhay. Landas na patungo sa kapayapa ay hindi nila alam, ang nilalakaray daang mapanganib, walang katarungan. Ang landas na ito ay paikot-ikot, walang katiyakan. Kapag sinundan mo'y palagi ng gusto ang kasuso. Palagi ng gulo ang kasusuungan. Inamin ng mga tao ang kanilang kasalanan. Sinabi ng mga tao, alam na namin ngayon kung bakit di kami iniligtas ng Diyos. Sa mga nagpahirap sa amin, hinangad namin ang liwanag, ngunit sa dilim din na sadlak. Tulad na may bulag na nag-aapuhap sa paglalakad sa katanghaliang tapat, para kaming nasa madilim na libingan. Tayo natakot at nabagabag, matagal na ring inasam ang pagliligtas ng Diyos mula sa dinanas nating kaapihan at kahirapan, ngunit hindi ito nangyari. Yahweh, napakarami naming kasalanan sa iyo. Ito ngayon ang umuusig sa amin, kaya hindi kami mapanatag. Naghimagsik kami sa iyo, itinakwil ka namin at sinuway ang iyong mga utos. Inapi namin ang iba at lumayo kami sa iyo, pawang kasamaan ang laman ng aming isip at kasinungalingan ang sinasabi. Itinakwil namin ang katarungan at pinaghari ang kalikuan. Niyurakan namin ang katapatan at itinago ang katotohanan. Halos wala na ang katapatan, kaya sino mang tumigil sa paggawa ng masama ay nagiging biktima ng kasamaan. Humanda si Yahweh para iligtas
ang kanyang bayan. Nakita ito ni Yahweh at nalungkot dahil sa pagkawala ng katarungan. Nakita pa niya na wala rin isang magmalasakit sa mga api. Dahil dito'y pairalin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at sila'y magtatagumpay. Paiiralin niya ang katarungan at ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang kanyang bayan. Ituwid ang lahat ng bagay, parusahan ang masasama bilang ganti sa kahirapang dinanas ng kanyang bayan. Ayon sa ginawa nila, sila'y gagantihan, pati ang mga naroon sa malayong dako. Ang ngalan ni Yahweh ay katatakutan ng taga-kanluran at dadakilain sa dakong silangan tulad ng rumaragasang baha. Darating si Yahweh tulad ng bugso ng hangin. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Jerusalem upang ipagtanggol at iligtas ang lahat ng nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Ito ang aking tipan sa inyo. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga turo upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at ituturo ninyo sa lahat ng salin ng inyong lahi na sila'y sumunod din sa akin. Chapter 60. Ang magiging kadakilaan ng Jerusalem. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipo na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo at ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama, pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamilyo ang darating mula sa Madian at Ifa, at sa Siba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao at ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Lahat ng lupa sa Kedar at Nebayot ay dadalhin sa inyo para ihandog kay Yahweh, at higit kailanman ay gagawin ni Yahweh na maningning ang templo. O ano ba ito? Na nangaglalayag na gaya ng ulap, wari kalapati na nagmamadaling patungo sa pugad. Yaoy mga barkong nagmula sa pulo at mga pampangin. Pinangungunahan niyong mga barkong sa Tarsis nang galing. Doon nakasakay ang mga anak mong kung saan napadpad na ang dala nila ay ginto at pilak upang parangalan ang ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, pagkat kinupkop mo at pinadakila ang bayan mong giliw. Ang sabi ni Yahweh sa Jerusalem, ang magtatayo ng iyong mga muog ay mga dayuhan, mga hari nila ay susuyuin ka at paglilingkuran. Dala ng galit ko, sinaktan ko kayo noong nakaraan, subalit ngayon habag ko sa inyo'y aking pakakamtan. Hindi isasara ang pinto ng bayan, pananatilihing laging bukas sa gabi at araw, at ang kayamanan ninyong mga bansay doon idaraan kasama ang hari ng may dala nitong bilang kanyang alay. Ang di maglilingkod na alinmang bansa o kaharian man ay ibabagsak ko at parurusahan. At ang kayamanan ng bundok Libano ay magiging inyo, ang kahoy ng sipris, mainam na kahoy na tulad ng pino, pawang gagamitin sa pagpapaganda ng lungsod at ng templo. Yaong mga nagpahirap sa inyo ay yuyukod sa inyo bilang paggalang, at ang lahat namang nagtakwil sa inyo ay magpapatirapa sa inyong harapan. Ika'y tatawaging lungsod ng Panginoon, Sion, lungsod ng banal ng Israel. Ikaw noong unay kinamumuhian at di pinapansin, ngunit mula ngayon, itataas kita at dadakilain at gagawin kitang puok ng ligayang hindi magmamaliw. Mapapasa iyo ang kayamanan ng ibang mga bansa at ang mga hari tutulong sa iyo ng pag-aaruga. Ang malaman mo na akong si Yahweh, iyong manunubos at tagapagligtas, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Sa halip na tanso ay bibigyan kita ng gintong dalisay, pilak ang
Bigay ko sa halip na bakal, sa halip na kahoy, tanso ang dala ko, papalitan ng bakal yaong dating bato. Ang kapayapaan ay paghahariin at ang katarungan ay iyong kakamtin, yaong kaguluhan at pagmamalabis sa iyong lupain di na maririnig. Sa loob ng iyong lupaing hangganan, walang masisira kahit na anuman. Babantayan kita at ipagtatanggol tulad ng pader, ako'y pupurihin mo dahil sa pagliligtas ko sa iyo. Sa buong maghapon, hindi na ang araw ang magiging tanglaw. Sa buong magdamag, magiging tanglaw mo, hindi na ang buwan. Sapagkat si Yahweh ang siyang tanglaw mo magpakailanman at ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Ang pamimigati mo ay matatapos na. Akong si Yahweh ang magiging liwanag mo habang panahon, di tulad ng araw na lumulubog sa dapit hapon. Ang mamamayan mo'y magiging matuwid, yaong pamumuhay, kaya ang lupain aariin nila habang nabubuhay. Sila'y nilikha ko at itinanim upang ihayag nila ang aking kadakilaan. Maliit mang lipi, iyang inyong angkay magiging dakila. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon, pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita at magsasagawa. Balita ng Kaligtasan. Chapter 21. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu, hinirang niya ako upang ang magandang balita dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ni Yahweh yaong mga tao na hinirang niya, at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis ng mga taga-Sion ay paligayahin. Sa halip na lungkot, awit ng papuri, yaong aawitin ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakalingain. Sila ay uunlad na parang halamang itinanim, at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya'y pupurihin. Muling itatayo sirang mga lungsod na pagkatagal ng nawasak at tupok. Mga dayuhan ang gagawing pastol niyong inyong kawan, mga dayuhan din ang magsasaka ng inyong ubasan. Ngunit kayo na may siyang maglilingkod sa Diyos na si Yahweh, kayo ay gagawin niyang saserdote. Ang kayamanan ng ibang bansa ay inyong makakamtan, aariin ninyo ang may galak sa buhay. Ang dinanas ninyong mga kahiyan ay mawawakasan. Kayo ay babalik at doon titira sa sariling bayan, kayo ay uunlad, lalagong di hamak pati kabuhayan, di na magwawakas ang galak sa buhay, ang sabi ni Yahweh. Ako'y namumuhi sa pagkakasala at pang-aalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin, gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin, walang hanggang tipan ang aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila ay makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ni Yahweh saan mang makita, at tatawaging bayang pinagbala, bihirang si Yahweh at tatawaging bayang pinagbala, hinirang ni Yahweh. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anak'y dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ni Yahweh sa kanyang hinirang. Dahil dito lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Chapter 62. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi siya naililigtas, hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansa ay pawang makikita ang iyong tagumpay, at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit, bibigyan ni Yahweh ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos. Korona ni Yahweh na nakalulugod, hindi ka na tatawaging itinakwil, ni ang lungsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa, pagkat ang Diyos ay inalugod sa iyo, at sa lupain mo siya ay magiging tulad ng asawa, at ikaw, Israel, ay ituturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo.
kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki. Sa araw ng kanyang kasal, gayon magagalak sa iyo ang Diyos. Bayang Jerusalem, sa mga muog mo ay may mga bantay, maghapot magdamag na magpapaalala sa iyo ng pangako ni Yahweh, upang yaoy di malimutan. Ang inyong pagtawag at pananalangin, huwag ninyong tigilan hanggang sa itayo niya uli itong Jerusalem at gawing isang lungsod na pinupuri ng sandaigdigan. So, mumpa si Yahweh at isasagawang may kapangyarihan di niya itutulot, na ang bukid ninyo'y mapapasakaaway, ni ang bagong alak ninyo'y ipainom sa mga dayuhan. Kayong nangagpagal at nagpakahirap, nagtanim, nag-ani, ang magkikinabang at magpupuri kay Yahweh. Kayong nag-alaga at nagpakahirap sa mga ubasan, sa aking sanktuaryo kayo ay iinom ng mga nagpagal. Kayo na sa loob nitong Jerusalem, ngayon ay lumabas, inyong ihanda na para sa darating ang daraan ng landas, gawin ang lansangan, alisin ang batong dooy nakakalat, at kayo'y magtayo ng palatandaang magbabadya na si Yahweh ay nagpapahayag sa buong daigdig. Ibalita sa mga taga-Jerusalem na darating si Yahweh para sila iligtas, kasama niya ang lahat ng kanyang iniligtas. Ika'y tatawaging bayang banal ng Diyos, bayang iniligtas ni Yahweh. Ang Jerusalem ay tatawaging lungsod na mahal ng Diyos, lungsod na hindi itinakwil ng Diyos. Ayan, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating binasa. Salamat sa Diyos dahil tayo po ay ginabayan ng Panginoon sa pagbabasa, kahit medyo nang distract ng konti ang aking mga apo. At salamat sa Panginoon dahil naipagpatuloy po natin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At napansin nyo, mga kababayan ko, mga kapatid ko kay Kristo, mga kaibigan ko dito sa aking YouTube channel, napansin nyo po ba na kahit gaano katindi ang ginagawang pagkakasala ng tao, ang Diyos po ay napakabuti, naroon pa rin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapatawad. At hindi po lamang sa hanggang pagpapatawad, kundi ibinabalik ng Panginoon ang lahat ng kayamanan ng kanyang mga anak at ang lahat ng maayos na sitwasyon ng buhay ay kanyang ibinabalik at ibabalik. At kahit man po sa atin sa panahon natin ito, mga kaibigan, wala pong ibang hiniling ang Diyos kundi ang tayo po ay sumunod sa kanyang tuntunin, sa kanyang salita, upang sa ganon maranasan po natin ang kanyang biyaya. Siyempre naman po, sino bang ama ng tahanan ang hindi matutuwa sa kanyang anak kung ito ay sumusunod sa kanya at iginagalang siya, di po ba? Higit po sa lahat ang ating Panginoon. Kapag nakita ng Diyos ang ating mga buhay na patuloy na sumusunod sa kanyang salita, sa uri ng ating pamumuhay, dahil ang salita po ng Diyos, mga kaibigan, hindi po lamang natin yan binabasa para matapos itong Biblia na basahin natin, kundi ang salita ng Diyos ay binabasa natin upang may magamit po tayo sa ating mga buhay, upang makita ni Kristo ang resulta ng kanyang salita sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, sa bawat letra ng salita ng Diyos na ating binabasa, ito po ay makahulugan. May inuutos po ang Diyos dito. Hindi po lamang natin binabasa, kundi nais ng Diyos na maunawaan natin upang sa ganon pasalamatan natin siya, dahil ang kanyang salita ay bumabago ng puso, bumabago ng kalagayan sa buhay, at bumabago ng takbo ng buhay ng tao hanggang sa makamtan ng tao ang buhay na walang hanggan at kaligtasan. Kaya mga kaibigan, dito po natin nakikita sa Isaias, kahit galit na ang Panginoon, kahit nagagalit na, pero kapag nakita niya na nagbabalik loob sa kanya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga nilikha, ay naroon naman po, nababagbag ang kanyang puso at patuloy na naman niyang inuunawa at pinapatawad. Hindi lamang pinapatawad, kundi umaapaw yung biyaya at pagpapala na kanyang ibinibigay sa kanyang mga anak na natutong sumunod sa kanya. Kaya mga kaibigan, sa atin pong buhay,
manatili din po ang ating pagsunod at manalangin po tayo palagi. Manalangin po tayong palagi. Dahil kung wala na pong panalangin ng ating buhay, wala na po tayong magagawa na tama sa ating mga sarili dahil wala na po yung gabay ng Diyos. Ano po? So, bakit po tayo nananalangin? Kasi hinihiling natin sa Diyos ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay, ang kanyang kalakasan, yung tamang mga kaisipan at ilayo tayo ng Diyos sa tukso ng kasalanan. Kaya yun mga kaibigan, ang kagandahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lang po natin ito babasahin, kundi tayo po yung unang-unang maging doers o doer ng salita ng Diyos na ating binabasa upang ito naman po ang ating maipasa sa iba at maibahagi sa iba dahil kung ang kaligtasan ng Diyos ang nais natin, yun din po ang nais ng Diyos na maligtas din ang mga tao sa ating mga nakapaligid sa atin. Ano po? So, yun lang mga kaibigan, purihin ang ating Diyos sa kanyang salita. Maraming salamat sa Panginoon sa gabing ito. Salamat sa Diyos dahil nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon na makapagbasa ng salita ng ating Panginoon. At ito pong Isaiah ay kunti na lang po ito. Dapat pala ay diniretso ko na dahil hanggang chapter 66 lang ito. Pero okay lang po yun kasi nagtapos po tayo sa chapter 62. So marami pa po namang chapter. Meron pa pong chapter 63, 64, 65, at saka 66. At ang kasunod po nito, excited po tayo ang Jeremias o Jeremiah. Kaya mga kaibigan, nawa po yung aking nararamdaman na excitement sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nawa po ito rin ang inyong nararamdaman. Dahil wala po talagang iba na bagay o mga tao na pwede nating sandalan ng habang buhay, kundi ang Panginoon lamang po. At yan po ay mangyayari sa pamagitan ng ating tamang relasyon at tamang pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po muli natin tatapusin ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos ngayong gabi. Pang 133 days na po natin ngayon at patuloy ko pong pinapasalamatan ang ating Panginoon. Hanggang dito na naman mga kaibigan, tayo hihiwalay pansamantala at loobin Lord na sa araw ng bukas ay magsama-sama tayo muli at purihin po ang Panginoon sa kanyang ginagawang mga kabutihan sa ating mga buhay. At wala pa akong ibang dalangin mga kaibigan, kundi yung kaligtasan nating lahat kasama ng ating mga mahal sa buhay. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos sa bawat area ng ating mga buhay. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay at mga kapamilya. Ano po? So, dito na lang po tayo magtatapos at isa pong maganda, masaya at pinagpalang gabi po sa inyong lahat.